isa sa mga favorite songs ko na pinamagatang His Glory Appears by Hillsong. Nakapaloob po sa mensahe ng kanta na yan kung paano tayo nabigyan ng pag-asa at kung paano tayo nabuo dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Welcome po sa 6th part ng aking vlog dito pa rin po sa YouTube channel para sa mga sawi. Ako po ang inyong kaibigan, Vicky Lorenzo, ang laging nagsasabing, kahit sawi, pwedeng maging wagi. Nais ko pong batiin at pasalamatan ang lahat ng viewers na walang sawang sumusubaybay at nanonood sa aking vlog. Binabati ko din po at pinasasalamatan ang lahat po ng subscribers ng aking channel. At doon po sa mga hindi pa nagsasubscribe, sana po mag-subscribe na po kayo. Mayroon pong nagpadala sa akin ng email from San Ildefonso, Bulacan, at ito po ang sinasabi. Dear Miss Vicky, itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Jenny. Ako po ay 28 years old, maaga po akong nag-asawa at mayroon po akong 2 anak. Ako ay iniwan ng aking asawa dahil sa ibang babae. 1 taon na po ang nakalilipas, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makamove on. Dala ko pa rin ang galit at sakit sa aking puso. Wala po akong madamang kapayapaan dahil palagi pong sumasagi sa aking isipan ang kataksilang ginawa ng aking asawa. Paano po ba ako magkakaroon ng kapayapaan sa aking puso? Paano po ba ako makaka-move on sa ginawa sa akin ng aking asawa? Paano po ba ako magiging wagi sa kabila ng kasawian na aking naranasan sa buhay? Alam mo, Jenny, kapag nakaririnig ako ng ganyang sitwasyon o pangyayari sa buhay, hindi ko maiwasan na makaramdam ng konting kurot sa puso. Hindi dahil may galit pa ako sa puso, kundi nararamdaman ko kung ano ang nararamdaman mo dahil naranasan ko din yan. Napakahalaga ng pagkakaroon ng kapayapaan sa buhay dahil ito ang magdadala sa iyo para magkaroon ka ng maayos na pagtulog, magkakaroon ka ng kalayaan sa pag-iisip ng hindi maganda, malalayo ka sa karamdaman at mas madali kang makagagawa ng mga bagay na makatutulong sa pag-unlad ng iyong buhay. I could still remember may isang celebrity na nagsabi na magbabayad siya ng $1 million, magkaroon lang siya ng kapayapaan. Ang ibig sabihin, napakahalaga ng pagkakaroon ng kapayapaan sa buhay. At upang magkaroon ka nito, kailangan mong magpatawad at tanggapin ang katotohanang ayaw na sa'yo ng husband mo. Kailangan mawala yung sakit na nararamdaman mo sa puso mo. Pero hindi mo yan magagawa na mag-isa. Kailangan mo ng kaagapay. Someone who will give you enough strength and power para maging matagumpay ka sa kabila ng iyong pagiging sawi. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. You need Jesus in your life. Marami sa atin ang kilala lang ng ating Panginoong Hesukristo pero walang personal relationship. We know very well that Jesus Christ died on the cross to save us from our sins. Pero alam ba natin kung paano natin makakamtan ang kaligtasang yan at kung paano tayo magkakaroon ng personal na relasyon sa Kanya? At yan ang ating tatalakayin ngayon. Ito po ang magdadala sa atin para makamtan natin yung benefit ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At ito po yung tinatawag nating salvation.
There are 4 ways po para makamit natin ito. Number 1 po, we need to realize that we are sinners. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yan po, dapat tanggapin po natin sa ating puso na tayo po ay makasalanan. Kasi po kung hindi po natin tatanggapin yan, mahihirapan po tayong lumapit sa ating Panginoon para po humingi ng tawad. Ganun din po sa ating kapwa. Kapag po tayo ay nagkamali, tapos hindi naman po natin kayang tanggapin na tayo po ay nagkamali, napakahirap pong mag-sorry at lumapit po sa ating kapwa. Ganun din po sa ating Panginoon kung hindi po natin marirealize, kung hindi po natin tatanggapin na tayo po ay makasalanan, mahihirapan po tayong lumapit sa Kanya, sa ating Panginoon. Number 2, we need to realize that the payment for sin is death. Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So yan po. Kailangan po talaga na tanggapin natin na tayo po ay makasalanan at ito po ay ating mapagsisihan. Dahil sabi nga po sa Romans 6:23, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kung gusto po natin na magkaroon tayo ng eternal life, kailangan po nating tanggapin ang ating Panginoon. Kailangan pong mawala po yung sin na meron po tayo. Kailangan mapagsisihan po natin yung ating mga nagawang kasalanan. Number 3 po, realize that Jesus died on the cross for your sins. Ayan, kailangan po ma-realize natin, tanggapin natin sa ating puso na namatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo dahil po sa ating mga kasalanan para po tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan, para po yung sin natin na meron tayo ay mawala. Sabi nga po sa Romans 5:8, but Christ demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Namatay po ang ating Panginoon dahil po sa atin. Para po mawala yung ating kasalanan. Para po tayo ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. So kailangan po tanggapin po natin na si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan. Number 4 po, repent of our sins, accept Jesus as our Savior, and ask Him to come into our lives as our Lord. Sabi po sa Romans 10:9-10, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Romans 10:9-10. So, kailangan po nating pagsisihan ang ating mga kasalanan mula po nang tayo ay bata pa hanggang sa kasalukuyan. Kailangan din po nating tanggapin ang ating Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas. Anyayahan po natin siya na pumasok sa ating buhay bilang Diyos at Panginoon natin. Kailangan po i-declare with your mouth na si Jesus Christ po is Lord. At kailangan po manampalataya po tayo sa ating puso na siya po ay namatay at muling nabuhay para po tayo ay iligtas. Sabi nga po, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So, kailangan po yan.
Sabi nga rin po sa John 1:12, "Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." So, hindi po lahat ng tao ay itinuturing ng Diyos na anak. Yaon lamang na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Yaon lamang sumampalataya sa Kanya. Malinaw po yan na sinabi sa John 1:12. "Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God." Kung nais po nating ituring tayo na anak ng Diyos, sundin po natin yung 4 na paraan kung paano po tayo magkakaroon ng salvation. So bakit po kailangan nating tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo as our personal Lord and Savior? Sabi po sa Acts 4:12, "Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." So napakalinaw po. Siya lang po, pangalan lang po niya ang ibinigay ng Diyos para po sa ikaliligtas ng tao. Mas madali pong humingi o humiling ng kahit ano sa ating Panginoon kung tayo po ay may tamang relasyon sa Kanya. Kung tayo po ay magiging isa sa ikinoconsider niyang anak. Hindi po madaling harapin ang problema sa buhay. Hindi po madaling magsaya kapag tayo ay iniwan ng asawa. Hindi po madaling magpatawad. Hindi po madaling mag-move on. Hindi po madaling kalimutan o pahupain ang sakit na nararamdaman. Hindi po madaling buhayin ang mga anak mag-isa at balikatin ang responsibilidad bilang nanay at tatay sa pamilya. But with God in our lives, nothing is impossible. Siya po ang magbibigay sa atin ng lakas at kakayahan upang kayanin ang hindi natin kaya. Siya ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan sa buhay. Bago po ako magwakas ay nais ko po munang mag-share ng isang awitin. Ito po ay may pamagat na Kapayapaan by Miss Tricia Amper. Pagluhay di ko kaya at walang patutungan. O Jesus, nang ikaw ang mailala ko, ang lahat iyong pinanata, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko.
Sa mga may katanungan po, maaari po kayo mag-email sa vlorenzo2003@yahoo.com o kaya ay mag-message sa aking messenger. Just type Vicky Degula Lorenzo. Maraming salamat po. Muli ako po ang inyong kaibigan, Vicky Lorenzo, ang laging nagsasabing kahit sawi, pwedeng maging wagi.